Ano ba ang hanap mo? Ang isang amo o ang isang pinuno? Ito ay isang kwento patungkol sa isang negosyong walang nagtatagal na empleyado at sadyang matitigas ang mga ulo. Ating alamin sa kwento na ito kung meron bang tamang timpla sa pag-handle ng isang grupo at subordinate. Kasabay na rin ng aral na matututunan mo sa kahalagahan ng pagkikinig sa mungkahi ng iba. Isang nakapagtatakang linggo ng umaga ay sarado at hindi nagbukas ang isang sikat na fast food restaurant sa isang syudad sa Luzon. Dahil dito, napakaraming customer ang nagrereklamo at dismayado sa pangyayari na ito. Galit ang mga ito, lalong-lalo na ang mga pamilyang nais sanang mag-almusal matapos nilang magsimba. Ano kaya ang nangyari? Nagtataka ang ilan at hindi makapaniwala. Kasama na dito si Armando. Ito ay ang unang araw pa lamang niya sa lugar at galing pa sa Visayas. Ang tanging nasa loob lamang ng nasabing restaurant ay ang dalawang stress na manager at ang gwardiya nito. Alas 9 ng umaga ay dumating sa tindahan si Sir Rafael, ang store manager ng branch. Hawak nito ang pinakamataas na posisyon sa tindahan. Matapos nitong dumaan sa cashier papunta sa kanyang opisina, ito ang binanggit ng mga crew. Dumaan na ang kontrabida. Hay nako, wala na namang ibang tama kundi siya. Nakasara ang tenga, nakabukas ang bibig. Sabay tawanan ng mga ito habang umiiling. Si Sir Rafael kasi yung tipo ng manager na napaka-istrikto, mainitin ang ulo at walang ibang pinapakinggan kundi ang sarili nito. Puro kamalian lang ang nakikita sa bawat empleyado, kaya hindi nakapagtatakang sunod-sunod ang nagbibitiw sa trabaho. Naghahanda ang mga crew at bawat manager on duty dahil sa darating ngayong araw ang bagong nagmamay-ari ng restaurant. Kailangan na malinis ang store at maayos ang lahat. Maya-maya pa'y umikot na si Sir Rafael para i-validate ang tindahan para sa bisita. Nung pumunta na ito sa stock room, ay nakita nito na napakagulo ng lugar, makalat at wala sa tamang ayos. Dahil dito, galit na galit ito at tinawag ang nakatoka na crew sa lugar na ito. Sir, pasensya na po. Marami po kasing tao mula pagbukas po ng restaurant. Tumulong pa po ako kaya hindi ko po agad naayos at naasikaso. Wika ng crew na si Ador. Lalong nagalit ang manager. Wala akong pakialam sa kahit anong dahilan mo. Ang dami mong nalalamang palusot. Kung ayaw mo sa trabaho at tatamad-tamad kayo, ay mag-resign na lang kayo. Hindi ko kayo kailangan. Wika ni Sir Rafael. Palibhasay, nasanay kayo sa dating store manager nyo dito. Sobrang bait
at mahinhin, hindi marunong magalit. Kaya inabuso nyo at nagsitigasan ang ulo ng bawat isa sa inyo. Umalis ka na nga sa harapan ko, baka kung ano pa ang gawin ko sa'yo. Wika ni Sir Rafael kay Ador. Nanginginig sa takot at mangiyak-ngiyak si Ador na bumalik sa trabaho. Hindi kasi ito pinakinggan at walang konsiderasyon. Dahil sa nangyaring ito, kinagabihan ay nag-usap-usap lahat ng mga service crew na hindi nila papasukan ang duty ng bawat isa. Gusto nilang makaganti kay Sir Rafael. Naglasing at nag-inom ang mga ito. Wala talaga silang balak na magtrabaho. Habang nasa coffee shop, ang bakasyonistang si Armando ay manghang-mangha siya sa isang service crew. Napakamaalagain kasi nito, masayahin, laging nakangiti at napakamasunurin nito sa bawat customer sa tindahan. Naanimoy parang siya ang tagapagmana at nagmamay-ari ng negosyo. Mukhang masayang-masaya ka sa ginagawa mo at mahal na mahal mo ang trabaho. Kitang-kita ko kasi sa pagkilos mo at paano mo kami itrato. Ano ang pangalan mo? Wika ni Ginoong Armando matapos lapitan ang service crew. Justin po, sir. Ay, opo, sir. Masaya po ako at mahal na mahal ko po ang trabaho ko dito. Ay, siya nga po pala, isa din po akong crew sa isang fast food chain sa kabilang kanto lang po. Wika ni Justin. Yun ba yung fast food restaurant na sarado ngayon dahil sa walang pumasok na empleyado? Opo, sir. Ang totoo po ay hindi talaga masaya doon. Nagtatrabaho lang ako sa restaurant na yon para lamang sa pera. Pandagdag sa ipon para sa pag-aaral ko. Malaki ang pinagkaiba. Dito po sa coffee shop, bawat manager ay lagi kaming kinakamusta at kung ano pa po ang kanilang maitutulong sa amin. Lagi din kaming pinapakinggan kung ano po ang mga ibabahagi naming mga ideas at suggestions para mas gumaan ang trabaho at mapaganda pa ang serbisyo. Minsan ay pinagsasabihan din, pero dito naiintindihan ko yun na para sa amin lang din po yun balang araw. Dahil gusto ng bawat managers dito na maabot din po namin ang pangarap na naabot nila. Kaya kahit hindi nila ako nakikita, ay hindi ako nagpapabaya. Sa restaurant naman sa kabila, ay maingat po ang galaw ko. Dahil konting pagkakamali mo lang, ay masesermonan at pagagalitan ka na agad. Boss po sila doon at hindi isang leader. Ang hangad ko po kasi ay hindi isang amo, kundi isang pinuno. A boss has the title and a leader has the people. Lunes ng umaga, isang urgent meeting ang ginaganap sa Human Resource Department ng kumpanya. Kasama ang lahat ng store manager ng bawat branch.
isa na dito si Sir Rafael. Dahil sa araw na ito ay ipapakilala na ang bagong may-ari ng negosyo. Maya-maya pa'y pumasok na ito sa function room. Nagulat si Sir Rafael. Siya yung taong nasa labas ng restaurant kahapon na hindi nakapasok dahil sa sarado ito at walang empleyado. Ito ay walang iba kundi si Ginoong Armando Crisologo. Pasensya na kayo at dahil sa emergency ko sa Visayas, kaya hindi ako nakarating sa mga restaurant nyo nung Sabado. Dahilan, kaya linggo ng umaga lang ako nakarating dito sa Luzon at isa-isa ko kayong pinuntahan nang hindi nyo nalalaman. Matapos ang pagpupulong ay nabigla ang lahat na ayon sa kanilang bagong leader ay papalitan lahat ng namumuno sa isang restaurant sa pamumuno ni Sir Rafael. Kabilang na siya sa mga ito. Ito ay sa paniniwala ni Ginoong Crisologo. A group of a sheep led by a lion will always defeat a group of lion led by a sheep. A good leader is a good follower and a good listener. Listening is an art that requires attention over talent, spirit over ego, others over self. Mga ka-asenso, ang isang leader ay parang isang puno na kung ano ito ay siya din ang magiging bunga at produkto, na ang isang maasim na santol ay hindi kailanman mamumunga ng isang matamis na mansanas o ubas. Tatandaan, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Leadership is not about titles and positions. It is about one life influencing another. If your actions inspire others to dream more, learn more, and become more, you are a leader. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Hiling ko ang iyong pag-subscribe para lalo pa akong ganahan at ma-inspire. Muli, ito ang iyong kasenso, Glenn Tenorio. Maraming salamat po.